So what's up mga vlog, nandito naman ulit tayo sa ating YouTube channel. So before tayo mag-start, please like, share, and subscribe sa ating munting YouTube channel. So pag-uusapan natin ngayon mga ka-vlog ang tungkol sa mga characteristics ng isang manok na may posibilidad na mababa yung kanyang produksyon or yung mga manok na hindi nangingitlog. So, importante na matukoy ninyo sa inyong mga alagang layers yung mga manok na hindi nangingitlog or mababa yung chance na mangitlog. Kasi the more na inaalaga natin yan, the more na dumadagdag yan sa expenses natin kasi nagpapatuka tayo pero wala namang balik sa atin in terms of profit. So, nagiging liability lang yan sa ating egg production business. Isa sa mga indikasyon na mahina ang pangingitlog ng isang layers or hindi kagandahan yung production ng isang RTL na ating nabili ay katulad nito. Okay, ito tignan nyo, kung mapapansin nyo, maputla yung kaniyang palong. So technically speaking, kapag ganyan yung RTL natin ay pwede na natin siyang i-dispose or palitan or bigyan ng tamang medication para at least maka-recover pa. So yung ganitong layers or RTL, kapag sobrang putla, indikasyon niya na mahina yung production or pangingitlog niya. So ano yung magandang gawin kapag ganito yung mga nakikita natin sa ating alagang RTL kapag maputla yung kanilang mga palong? So ang pwede nyong magandang gawin is bigyan sila agad ng iron or vitamins na mataas sa iron or ferrous. So technically speaking, yun yung pinakamagandang gawin natin para at least masolusyonan agad yung deficiency sa iron sa ating mga alagang layers. Minsan naman may mga layers na kahit maputla yung palong ay nangingitlog pa rin. Pero tendency ay mahinang klase yung naiitlog nila, minsan ay malambot yung shell, at the same time minsan ay maliliit yung mga itlog na napoproduce nila. So kapag ganyan, kapag hindi kagandahan yung shell ng pinoproduce na itlog ng ating mga layers ay bigyan agad sila ng vitamins na mataas sa calcium. Kagaya ng sisikal or vitamins na recommended ng mga vet galing sa mga tindahan. Isa din sa kailangan nyong tignan sa ating mga alagang layers ay kung sila ba ay matamlay. Kasi kung mapapansin nyo, dapat kapag nagbibigay kayo ng patuka, sila dapat ay active para at least masabi nating they have the energy that needs to produce yung eggs na para sa ating egg production business. Kasi kapag matamlay yan, tendency, possible na mayroong yang sakit or there is a problem within their bodies. So kapag ganyan, i-detect nyo agad, then bigyan agad ng solusyon. Ang isa sa rason kung bakit mahina pang umitlog ang inyong mga layers ay dahil sa kanilang edad. Kapag yung edad ng inyong alagang layers ay 16 weeks old pababa, ang tendency niyan ay talagang mahina pa yung mangitlog. Or sometimes mangingitlog yan pero sobrang liliit pa ng kanilang mga itlog. So I suggest kapag 16 weeks old hanggang 18 weeks old ay bigyan nyo muna sila ng grower feeds para at least lumaki sila at tumaba, para at least maging ready sila para sa pangingitlog. Again, importante na mabigyan natin ng tamang supplement at vitamins ang ating mga alagang layers kasi in the long run, sila din yung magbibigay ng mga magagandang itlog na maha-harvest natin sa egg business natin. So, maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming. From the bottom of my heart, simula umpisa hanggang ngayon, nandyan kayo para suportahan ang aking munting YouTube channel. Sana patuloy nyo pa rin suportahan ang aking YouTube channel at sana may natututunan kayo sa bawat upload ng aking video sa The Backyard Farming. Maraming salamat mga ka-vlog.